verse 26 to 27. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. And He who searches our hearts knows the minds of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. And thank you po. Pwede po ba tayong tumalakpak? Amen. Sabihin mo sa katabi mo ulit, declare mo na pinakamagandang words na masasabi mo. Kasi yung ating tongues, our lips, our power. There's a power in our lips na magbigay ng declaration ng blessing. Sige, mag-declare ka doon sa katabi mo. Kung ano yung naiisip mo. Kung ano yung naiisip mo. Yung pinakamagandang positive words. Nahihiya kayo. Huwag kayo mahiya. Mag-declare ng blessing. Yan. God bless you all. God bless you all. Okay. Amen. Yung ating theme for this month is about yun yung ating theme. Sino nakakalam ng ating theme? Baka nakalimutan na natin yung ating theme. Trying God. Yan. Sinabing trying God, ano uli yung sabihin noon? Yan. Ano yan sa ating PowerPoint? Para ma-recall yung ating beliefs. This is the essential beliefs of Christian. Kailangan alam natin itong may pinaka-major. Pag sinabing three God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, yung kinanta natin kanina. Napakaganda yun. Dinideclare natin yung glory to the Father, sa Son, and the Holy Spirit. Yan yun, yung three God. Pag sinabing three God, yan, alam na natin yan. Sige po, next slide po. Okay, before we start, tayo manalangin ulit. Father God, we acknowledge your holy presence in this place. We thank you for the goodness sa iyong pagkutihan, sa iyong patapatan, sa iyong pagmamahal, Panginoon. Narito kami to worship you, Lord God. Sapagkat ikaw ang Diyos na nag-create sa amin, marapat lang nasambahin ka, Panginoon. Lord, sa aming pag-aaral na iyong salita, Holy Spirit, give us clear understanding, Lord. Diyos mo ang aming puso isip sa pakinig na iyong salita. Maraming salamat po. Any spirit na hindi ayon sa iyo, we cancel in Jesus' name. Wala kang karapatan sa lugar na ito. Pawang banal na Espiritu lang ang welcome sa lugar na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Yan po, sinabi niyan, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yan yung ating last Sunday, mga Sunday pa. Ang ibig sabihin ng Elohim is Hebrew word patungkol sa ating Diyos. Yan. Pag sinabing God, Elohim, ibig sabihin, Hebrew words, Father, Son, Holy Spirit. Sige po. Yan. Yung review, parang review natin to. Sino daw yung create? Tayo. At yung nag-create, si God. At yung creation, ay ang sabi diyan, ang nag-create ay ang Father, Son, and Holy Spirit. Yan yung mga inaral natin. Ngayon, pag may nagtanong sa inyo, sino nag-create sa inyo? Sino ang lumikha ng lahat ng bagay? Sino? Si God. Ang Father, Son, and Holy Spirit, meron siyang participation. Meron siyang kinalaman. At kung bibigay yung attribute na yon, yung para saan daw? Sa Triune God o sa yung ibig sabihin ko ng Triune God is unity, three united in one. Ibang term ay Trinity. Ibig sabihin, three united in one o three in one. Para alam natin, kasi madaming nalilito rito eh. Kala nila si Lord Jesus Christ ay hindi Diyos. Siya ay 100% God. Before the creation of the world, naroon na siya. He is the Alpha and Omega.
Siya yung nag-create. Kaya pag magsabi, si Lord Jesus Christ ay pinanganak. Oo, pinanganak siya. Pero nagkatawang tao siya. Kasama na siya ng Father, ng Son, ng Holy Spirit. Kaya nga sabi doon sa Genesis 1:26, let us make man in our own image. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, let us make, may kasama siya. Ang kasama niya, Father, Son, and Holy Spirit. Yun po yung pinaka-essential na belief ng isang mananampalataya. Ayan, alam na natin yan. Sige po, next slide po. Yung attribute. Ano daw yung mga attribute ng Panginoon? Omnipresent. Ibig sabihin, pag sinabing omnipresent, si God ay nasa lahat ng dako. God is present everywhere. Nasa lahat siya ng dako. Pwede mo siyang kausapin at nakikita niya lahat ng mga pinaggagawa natin. Lahat. Wala tayong maitatago. Yung isip natin, alam niya. Kung ang iniisip mo, bago mo pagawin, alam na niya. Kasi siya yung omnipresent, yung omnipotent, unlimited power. Yung kapangyarihan niya, hindi pwedeng i-compare kahit kanino. Kaya dapat magkaroon ka ng Holy Fear. Ano yung ba yung Holy Fear? Paggalang. Paggalang. Bisang kala natin, yung sikat, dapat meron tayong Holy Fear. Pag sinabing Holy Fear, magbigay galang ka. Pag wala kang galang, baka, omnipotent, unlimited power, yung kapangyarihan niya. Alam niyo ba, bago binibigkas yung salitang Yahweh, napakalingat magsulat yan. At nagbabow down sila. Ganon, katindi. Kasi minsan hindi natin binibigyan ng pahalaga, kala natin, Yung attribute na yan, pag tinignan natin yung attribute niya, magkakaroon ka ng matinding paggalang kay Lord. Omniscient. Ano yung sabihin ng omniscient? Sabi niya, knowledge. Siya yung lahat ng karunungan ay galing sa Kanya. Nasa Kanya lang. Kaya hindi mo pwedeng i-compare si God kahit kanino. Kasi yung attribute na yan ay nasa kay Lord lang. Yung attribute po kasi dalawa yan. Isang communicable and non-communicable attribute. Ayan ay non-communicable attribute. Kaya kailangan alam natin yung mga attribute. Bakit natin inaaral ito? Kasi baka mamaya, bilang Christian, hindi natin kayang i-depend sa ating belief. Baka mamaya, nag-church lang tayo, pero wala talaga yung Holy Fear. Binabanggit ko ulit yung Holy Fear. Yan, alam na natin po yung attribute. Basahin niyo po yan. At pag inalam niyo yan, sana ay magtawag tayo ng Holy Fear. Amen. Pakapakaman po natin si God. Kasi minsan, pag sinabi natin God, okay lang, naunawaan ako ni God. Totoo naman yun. Pero kailangan natin, sabi nga dyan, para malaman mo ang karakteristik ni God, dapat alam mo kung sino siya. Kung sino yung sinasamba natin. Yung awit natin kanina, nag-declare tayo. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Holy Spirit. Alam mo kung sino yung sinasamba mo. Amen? Hindi lang tayo yung parang nag-church lang tayo, parang wala na. Hindi natin binibigyan ng seryosong panahon ang pagsamba. Amen? Pag sinabing praise to the Father, hindi lang to verbal. Hindi lang to verbal. Ano yung sabihin ng worship? Ano yung sabihin ng worship? Ha? What is worship? Aralin natin yung ano yung worship. Kasi kala natin simple lang yung pag-worship. Worship is giving your 100% to the Lord. Worship. Hindi lahat. Hindi nila alam na yung worship ay privilege. Biro mo sasamba ka sa nag-create ng heaven and earth. Kung alam mo lang kung sino yung sinasamba mo, dapat matakot ka. Yung Holy Fear, yung reverence, pag sinabing reverence, paggalang. Ano nyo ba yung salitang reverence? Paggalang sa Diyos. Pag sinasabi mo inawit kanina, praise to the Father, praise to the Son, praise to the Holy Spirit. Ino-honor ni God yun. Ino-honor ni God.
Kaya pag binasa, aralin natin po yung attribute of God, makikita nyo kung sino ka at sino si God. Kasi kung create tayo, the reason why we believe, kung bakit narito tayo, is to worship God. Amen? Is to worship God. Yung worship is hindi binigay sa lahat. Sa tao ibinigay ito. Sa tao ibinigay. Tayo yun. Kaya, pagka mag-worship tayo, magkaroon tayo ng, sabi ng Roma 12:1, sabi ng Roma 12:1-2. Ano sino akala ng Roma 12:1 and 2? Sige po. Roma 12:1 and 2. Wala yan dyan, pero papasahin ko. Roma 12:1 and 2. Romans 12:1 and 2. Therefore, I urge you, brother, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. This is act of your spiritual act of worship. Doon pa lang sa sinasabi niya na, in God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing. Sinabing pleasing. Matanggap-tanggap yung pagsamba mo sa Diyos na nag-create ng heaven and earth. Amen. Kaya yung iba nga, pag makikita mo, yung mga nag-worship, talagang ano sila, seryoso sila sa pagsamba. Kasi kilala nila yung Diyos na sila samba nila. Hindi basta-basta. May paggalang. Yung presidente nga ng Pilipinas, pag tumatayo sa taas, sa stage, palakpakan yung mga tao, presidente lang ng Pilipinas yun. Presidente lang ng United States. Yung Diyos na ating sinasamba, siya yung nag-create. Nakita nyo? Pag yung mga kilalang tao, matindi talaga yung pag-bow down mo, yung talagang pag mga kilalang mga tao, di ba? Eh bakit dito? Sino ba yung sinasamba natin? Si Lord. God is God. Hindi mo pwede i-compare. Yung attribute na yan, kay God lang siya. Attribute. Non-communicable attribute. Amen. Okay. Next slide. Next slide po. Basahin po natin. The Holy. Yan. Ang ating aralin ngayon is about Holy Spirit. Holy Spirit. Sabihin mo, Holy Spirit. Kilala ba natin ang Holy Spirit? Kilala ba natin ang Holy Spirit? Holy Spirit. Banal na Espiritu. Ang sabi diyan, the Counselor, the Holy Spirit, teach you all these things and will remind you everything I have said to you. Sabi ng Panginoong Jesus yan. The Counselor. Pag sinabing Holy Spirit, He is the Counselor. The Holy Spirit. Teach you. Sabi mo, teach you. Handa pa tayo magpaturo. Ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin. Sabi ng Panginoong Jesus. Sabi niya, teach you all things and I will remind you everything I have said to you. Sinabi ng Panginoong Jesus, bago siya umakit sa langit, yung Holy Spirit darating siya para magturo sa atin. Kaya yung Holy Spirit, siya yung nagtuturo talaga sa atin. Siya yung nagkukumbik. Pag may nagawa kang kasalanan, siya yung nagkukumbik sa iyo. Hindi nyo ba napapansin? Pagka ikaw yung nakagawa ka ng kasalanan, parang meron ka na nararamdaman. Meron ka nararamdaman na ikaw nagawa to. Ngayon mag-pray ka. Hihingi ka ng tawad. Yun ay work ng Holy Spirit. To remind, to teach. Pinapaalalahanan ka ng banal na Espiritu. Kinukorek ka. Pag meron ka nagawang hindi tama, yung Holy Spirit, siya yung magtuturo sa iyo. Siya yung magre-remind sa iyo. Kasi hindi naman tayo perfect. Kailangan alam natin, Holy Spirit pala. Kaya minsan pag nakagawa ka ng kasalanan, yung Holy Spirit na nasa iyo, nag-grip. Pinapaalala sa iyo, magsisi ka.
Hindi ganun tao. Lahat tayo. Pag tayo nakagawa ng kasalanan, yung Holy Spirit, siya yun. Binasa kanina ni Regis yung ang Holy Spirit, ang sabi, ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin mag-pray. Actually, di tayo marunong mag-pray. Naniwala ba kayo, hindi kayo marunong mag-pray. Hindi tayo marunong mag-pray. Hindi tayo marunong mag-pray. Sabi ng Romans 8, babasahin ko, 26. In the same way, the Spirit help us in our weakness. In our weakness, lahat ng tao may weakness. At yung Holy Spirit, siya yung tumutulong sa atin, nagtuturo sa atin. We don't know how, we don't know what we ought to pray. We don't know. But the Spirit Himself intercedes us with our groans that words cannot express. Hindi pa galing yung panalangin, kala nyo yung nananalangin, yung magaling magsalita, yung mga high-polluting words, hindi yun. Yung act na mag-pray ka lang, nakayuko ka lang, nakaganyan, kahit hindi mo pa sinasabi, yung sinasabi mo, alam na ng Holy Spirit. Yung mag-act ka pa lang na mag-worship ka, mag-pray ka, hindi mo pa binabanggit yung nais mong sabihin, alam na ni Lord, bakit? Siya yung omnipresent God, omnipotent and omniscient. Iniisip mo pala, alam na niya. Nakukuha niyo po? Ang Holy Spirit, siya yung nag-i-intercede sa atin. Habawa, mayroon bang gusto sabihin kay Lord. Hindi mo ma-express. Sabi daw, we don't know how to, sabi nito, because the Spirit intercede for the saint, according in God's will, He intercedes. Napakalaki ng ginagawa ng Holy Spirit sa atin bilang mga Christian. Yan, ulit. Basahin po 26. When the advocate comes, so I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, He will testify about me. The Holy Spirit testify about me. Tinetestify niya si Lord Jesus Christ. Ang magte-testify. At ang sabi niya, when the advocate, pag sinabing advocate, ano yung advocate? Pag sinabi pong advocate, he is the helper, he is the lawyer. Yan ang synonyms niya ng advocate. Siya yung tagapagtanggol, siya yung counselor. Yeah, para alam natin, sino ba yun? Sino ba yung magtatanggol sa atin? Holy Spirit. Iniwan yung Holy Spirit sa atin para siya maging counselor, teacher, advocator, lawyer, ano pa? Ang dami. Comforter, pag nalulungkot ka, nakagawa ka ng kasalanan, siya yung magko-comfort sa iyo. Amen. Palakpakan natin si God. At alam niyo ba na tayo ay may Holy Spirit? Sino niniwala na meron tayo Holy Spirit? Yan yung binigay sa atin ng ating Panginoon Jesus. Sa lahat ng believers, yan yung binigay sa atin yung Holy Spirit. The Spirit is in you is greater than the Spirit in the world. Dapat alam natin, yung Holy Spirit is greater than the world. Yung body spirit, yung mga body spirit na nandiyan, mas makapangyarihan ang Holy Spirit na nasa atin. 1 John 4:4. Usahin nyo. The Spirit in us is greater than the Spirit in the world. Amen. At ang sabi diyan, nawala. Yan. Ang sabi diyan, when the advocate comes, it pertains to Holy Spirit, when I will send to you from the Father, the Spirit of truth. Sabi natin, Spirit of truth. Kaya yung Holy Spirit, pag nasa iyo, wala yung kasinungalingan. Magkalaban niya yung kasinungalingan at Spirit and truth. Ang nasa iyo. Sige po, next slide po. Okay. Many title po yan. Pag text yun, maraming text. Maraming text. Ano po yan? Title. Many title and variation in the reference of the Holy Spirit reveal His relationship
to the Father and the Son. Pag sinabing title, iniayo. Pag sinabing Holy Spirit, Counselor, Lawyer, Advocator, Helper, Comforter, yan yung mga title ng Holy Spirit. Yan, many title po yan, hindi po types. Okay. Okay. Ano daw ngayon? Ano daw sa Holy Spirit? Ano daw ang mga title ng Holy Spirit? Comforter, Lawyer, Advocator, ano pa? Lahat. Teacher, siya yan. Yan yung ano ng Holy Spirit. Ang sabi diyan ay sa Matthew 3:16, as soon as Jesus was baptized, He went up out of the water, and that moment heaven was open, and He saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on Him. Sabihin natin, Spirit of God. Ang Holy Spirit, pwede natin tawagin na Spirit of God. Pag po capital S, Holy Spirit po yan. Tandaan mo natin. Capital S, Holy Spirit. Pag small s, hindi po yung Holy Spirit. Pag may nabasa kayo sa Bible na small letter, S, hindi siya Holy Spirit. Pag may nabasa kayo na capital letter na G, si God. Pero pag small letter, hindi yung Diyos. Okay po, para alam natin pagka binasa natin. Pag capital letter, si God yun. Pag small letter, God, pero hindi si God yun. Diyos-Diyosan yun. O kaya isang Diyos na hindi talaga si God. Okay po. Ano daw? Holy Spirit, Spirit of God. Next slide po. The Spirit of God. B, Spirit of the living God. Yung Holy Spirit is the Spirit of the living God. Sabi ng 1 Corinthians 3:3, you are still worldly, for since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like humans? Alam ko ba? Parang hindi yun yung verse. 1 Corinthians 3. Okay, tama ko. The Spirit of the living God. For since there are jealous quarreling among you, are not worldly? Are you not like humans? Still. Okay. Lampasan po natin yan. Sige po. Next slide po. Next slide. The Spirit of the author of wisdom. Okay. Ephesians 1:17. I keep asking that God of the Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom. Okay. Yung wisdom, yung spirit of wisdom, di ba kaiba po yung wisdom sa knowledge? Magkaiba po yun. Yung academic na tututunan mo sa school, information is different from the wisdom. Isang example ng wisdom ng Holy Spirit ay yung kay King Solomon. Alam niyo yung istorya ng kay King Solomon? Merong nag-aaway na dalawang babae. At sabi ng babae, ito po ay aking anak. Pinag-aawayan nila yung anak nila. Tapos sabi nung isa, hindi, anak ko po yan eh. Pinagtatanungan nila kung sino ang tunay na nanay. Dinala na yun, nagtatalo sila. Dinala sila daw sa Haring Solomon. Pinakamatalinong hari na nabuhay. Yung wisdom ay nasa kanya. Sabi ng mahal na hari, okay, kaninong anak to? Sa akin po. Sabi ng babae, sa akin po. Nagtatalo sila. Sabi ng mahal hari, si King Solomon, okay, parehas kayong nanay. Hindi naman pwedeng parehas nanay. Isa lang talaga nanay niya. Sabi niya, kumuha ka ng espada, malaking espada, malaking hatiin ng bata sa gitna. Kasi nag-aaway sila eh. Sabi ng isang nanay, hindi po, bigay nyo lang sa kanya. Sabi ng hari, siya ang tunay na nanay. Nandun yung wisdom. Eh wala pa naman DNA nun. Yung walang nalaman ako sino talaga yung nanay. Yung wisdom, ano daw? The Spirit
of the author of wisdom. Ang Holy Spirit. At ang sabi nito, the Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel, of might, the Spirit of knowledge and fear of the Lord. Yan. Yung Holy Spirit, yung counselor, siya yung knowledge na nagbibigay sa iyo ng karunungan. Di ba? Ano yan? Holy Spirit. Kaya minsan pagka meron kang hindi mo kayang may mga dapat kang mga crucial decision, mag-pray ka. Mag-pray ka. Holy Spirit, give us clear understanding. Di ba nagpe-pray tayo? Yung salita ng Diyos, maunawaan mo by the illumination of the Holy Spirit. Yung illumination of the Holy Spirit, give you understanding. Kahit ikaw na yung matalino, pag wala yung Holy Spirit, hindi mo kayang unawain yung salita ng Diyos. Hindi mo kayang unawain kung wala yung illumination ng Holy Spirit. Amen? Para malaman natin, yung illumination of the Holy Spirit is the work of the Holy Spirit helping believers to understand. Helping the believer to understand lahat ng nangyayari. Kaya minsan parang, bakit nangyayari to? Ito ba yung kalooban ni Lord? Ito ba yung dapat gawin? Ngayon, magpe-pray ka sa Holy Spirit para malaman mo yung mga decision making mo, nakala mo tama pero mali. Amen? Pero pag ikaw ang nag-pray sa Holy Spirit, bibigyan ka ng clear understanding, tama yun. Tama yun. Kasi siya yung author ng wisdom. Hindi nabibili yung wisdom sa tindahan. Hindi nabibili sa tindahan yung wisdom. Hindi nagkakaloob ng Holy Spirit. Amen? Amen? Okay. Basahin ko, the Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and of might, the Spirit of knowledge, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. The Spirit of knowledge. The fear of the Lord is what? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pag ikaw ay may banal na takot sa Diyos, doon magsisimula yung iyong wisdom. Hindi naman sinabi, the beginning of knowledge. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Malalaman mo ngayon dahil may takot ka kay God. Yung holy fear, sinasabi mo, yung reverence, yung pagkilala mo, kung sino yung sinasamba mo, sinasamba natin, yung banal na takot na sa iyo, yun yung wisdom. Kaya sabi niyan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya minsan, pag wala kang fear, wala kang pag-reverend kay Lord, wala kang paggalang, wala kang wisdom. Paano ka magkaka-wisdom? Hindi mo nga ginagalang. Pero kung meron kang wisdom, talagang meron kang paggalang. Magkasama po yun. Yung paggalang at wisdom. Paano sa magulang? May alam ka. Di ba pag yung bata walang galang, ano sabi doon? Pag sinabi, yung bata walang galang. Di ba? Pag walang galang, ano ibig sabihin? Walang moto. Walang good character. Yung good character, wisdom yan. Yung good character, wisdom yan. Amen. Tatawa-tawa tayo, pero importante yan. Importante yan yung paggalang sa magulang. Sino gusto mong anak na walang galang? Gusto anak na walang galang? Yung holy fear, yung reverence na sinasabi niya, ay galing sa banal na Espiritu. Palakpakan mo natin sila. Kaya nga yung fruit of the Holy Spirit, what is the fruit of the Holy Spirit? Fruit of the Holy Spirit. Patient, kindness. Ang dami na fruit of the Holy Spirit. Galing sa banal na Espiritu, yung fruit of the Holy Spirit, fruit, singular, pero madami siya. Kaya hindi sinabi fruit.
Singular pero madami. Love, patient, kindness, ano pa? Self-control, gentleness, patient. Lahat ng magaganda ay nasa fruit of the Holy Spirit. Yun yung wisdom. Baliktarin niya yung fruit at walang fruit. O, di alam niya, yung patient, ano opposite ng patient? O, ano opposite ng kindness? O, ano opposite ng love? Di ba? Lahat ay galing sa banal na Espiritu at lahat ng mga negative hindi galing sa banal na Espiritu. Nakuha niyo po? Yung galit, hindi galing sa banal na Espiritu. Yung quarreling. Nakikita natin, the Spirit is the author of wisdom. Okay. Next slide po. Next slide. Okay. Point 1. The Holy Spirit is the author of the Scripture. Basahin natin. The Holy Spirit. Pag sinabing author, ano yung sabihin ng pag ikaw author? Siya yung may sumulat. Pag sinabi ng mga tao, yung Bible, gawa lang ng tao yan eh. Walang manok ang gumawa niya. Tao talaga gumawa niya. Kasi may mga pilosopo eh. Yung Bible, gawa lang ng tao yan eh. Ano nga naman manok? Manok ang gumawa yan, hindi mo mababasa. Mga tao ang sumulat ng Bible, pero kinasihan sila ng banal na Espiritu. Amen? Nakuha po natin. Yung tao, binigyan ng wisdom ng Holy Spirit para maisulat niya yung nais ng Diyos. Ano niyo po ba yung Synoptic Gospel? Synoptic Gospel. Pag sinabing Synoptic Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Gospel. Synoptic Gospel, different author. Matthew, Mark, Luke, and John. Sinulat nila ito sa iba-ibang panahon. At isinulat nila ito. Pero pag tingnan nyo yung Synoptic Gospel, parehas. Nagkakaiba lang sa style ng pagsulat. Kasi, halimbawa, si Luke, doktor siya. Ngayon, ang pagsulat niya, medyo sulat doktor. Yung pag-iisip niya, ay sulat doktor. Pero parehas. Nagkakaiba ng pagsulat, pero isa yung nilalaman. Nakita nyo, dahil sa work ng Holy Spirit. Kaya sinasabi niya, the Holy Spirit is the author of the Scripture. Ano po sabi ng 1 Peter 1:21? Through Him, you believe in God, who raised Him from the dead and glorified Him, so that your faith and hope are in God. The Holy Spirit is the divine originator and producer of Scripture. Okay. 2 Peter 1:21 po yan. 2 Peter, babasahin ko na lang po. 2 Peter 1:21. Ganito po ang sinasabi ng 2 Peter 1:21. For the prophecy never had its origin in the will of man. 2 Peter 1:21. Ulitin ko po. For the prophecy never had its own origin of the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Yung mga prophecy na binabasa natin ay hindi from human origin, but by the Holy Spirit. Yung binabasa natin na Word of God, yung mga propesya dyan ay sa pamamagitan ng, ayan, yung sabi dyan, for the prophecy never had its origin in human will. Hindi raw sa human will, but prophets through human spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Yung Holy Spirit, siya yung nagbigay paano isulat yung mga prophecy na binabasa natin. Yung Bible, yung prophecy ay sa pamamagitan ng Holy Spirit. Amen. The Holy Spirit is the divine originator and producer of the Scripture. Kaya pag sinabi, sino ngayon ang nag-lead sa mga taong sumulat? Yung binabasa natin, Holy Spirit.
Kaya pag binabasa natin ang salita ng Diyos, may kapangyarihan ito pag binabasa natin. Pag sino bumabasa ng Word of God, pag binasa niyo yung Word of God, nakikita mo na may kapangyarihan kasi hindi ito ordinaryong salita. Hindi ito ordinary na sinulat, may kapangyarihan. Kaya pag binasa natin, yung salita ng Diyos na mungusap sa iyo. Kasi yung banal na Espiritu, siya yung sumulat. May kapangyarihan yung Word of God. Kaya nga pagka nagbabasa ka ng Word of God, mangungusap sa atin yung salita ng Diyos. Di ba? Amen? Depende nila kung magbabasa ka ng Word of God. Amen. Next slide po. 1 Peter 1:10 and 12. Basahin natin. 1, 2, 3. Concerning Amen. The Holy Spirit is the originator of produce of the Scripture. Siya. Kaya sinasabi diyan, concerning this salvation, the prophet who spoke of the grace that was come to you searched intently and with the greatest care, trying to find out time and circumstance to which the Spirit of Christ in them was pointing when predicted na mangyayari. At sinasabi niya, the suffering of the Messiah, kahit yung mangyayari pa lang, ay isinulat na yung propesya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yung before na mangyayari, kaya may kapangyarihan ang salita. Yung prophecy, pag sinabing prophecy, yung future na mangyayari, nakisulat na. Yung mismo magaganap, nakasulat na sa salita ng Diyos. Kaya prophecy ay ang banal na Espiritu. May kung titignan nyo, pag binabasa nyo, ina-analyze nyo, hindi pa nangyayari, sinulat na mangyayari. At ang sabi rito, the Spirit of Christ in them was pointing when predicted the suffering of Messiah and the glories that would follow. It was revealed to them that they were not serving themselves but you, when they spoke things that have not been told you by those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. The Holy Spirit sent from heaven. Yung Holy Spirit galing sa langit, pinadala ng Father and Son, Lord Jesus Christ. Pinadala sa atin. Pinadala sa atin. Kaya ikaw ay lahat tayo ng mga mananampalataya, yung Holy Spirit nasa atin. Nasa atin. Kaya pag tinignan natin, yung Holy Spirit pala ako. Kaya pala. Yung banal na Espiritu yung nasa atin. At yung binabasa natin, makukunawaan natin dahil yung Holy Spirit, siya yung sumulat doon. Kaya nag-aas tayo. Bago tayo magpe-pray ng Word of God, pag hindi ka nag-pray, sa sarili mo lang understanding, hindi mo siya maunawaan. Kaya kailangan naggahingi ka ng guide sa sarili ng Holy Spirit. Paunawa niyo po sa akin ang iyong salita. Anong ibig sabihin? Yung Holy Spirit, siya yung nagtumutulong sa mananampalataya para maunawaan natin yung salita niya, to guide us, sabihin mo, to guide us, to see the light, yung truth, and freedom. To guide us, to see the truth. Pag binasa natin yung Word of God, malalaman natin yung truth. Malalaman natin yung mali at yung katotohanan. Yung truth, makikita natin. Makikita natin yung liwanag at igagay tayo sa tamang landas. Your Word is a lamp into my feet, into my path.
Di ba? Yung salita niya. At ang sabi, to guide at magkakaroon ka ng peace. Sabi mo, magkakaroon ka ng peace. Pag binasa mo na yung Word of God, nilililuminit ka ng Banal na Espiritu, problema, magkakaroon ng peace sa tahanan. Magkakaroon ng kaayusan. Bakit? Binabasa mo Word of God eh. Doon dati, hindi ko pa binabasa yung Word of God. Kaguluhan. Pero once na nakikilala mo si Lord, nabasa mo yung Word of God, yung peace of mind. Sabi ni Lord, my peace I give unto you. It is a peace that the world cannot understand. Saan galing yung peace? Yung peace ay galing sa Banal na Espiritu. Ano ang symbol ng Holy Spirit? Ano ang symbol ng Holy Spirit? Dove. Yung kalapati. Ang kalapati gusto niya sa mga tahimik na lugar. Simbolo siya ng kapayapaan. Nakita niyo, napakahal ng kalapati. Yung Holy Spirit, siya yung bibigay ng understanding sa atin to guide us, yung truth, yung freedom, at yung will of God, malalaman natin. Ginagay tayo. Kaya nga siya yung teacher, siya yung counselor, siya yung advocator, siya yung strengthening, naging strength sa atin. Kaya sasabihin natin, thank you Lord God. Salamat po Diyos, pinadala mo yung Banal na Espiritu. Kasi kung wala yung Holy Spirit, hindi natin kaya. Sabi mo, hindi ko kaya. Kaya, ibinigay yung Holy Spirit to help us para tulungan tayo. Amen. Palakpakan natin si God. Next slide po. Point number 2 na tayo. Basahin natin. The Holy Spirit is the administrator. Sabihin natin, administrator. Pag sinabing administrator, siya yung director ng church. Naniwala ba kayo na ang director ng church ay ang Banal na Espiritu? Hindi tao. Hindi pwedeng kunin itong attribute, hindi pwedeng kunin nino man yung pagiging administrator. Lagay po natin, administrator. Ang administrator ng church, ang Holy Spirit, hindi pastor, hindi tao, kundi ang Banal na Espiritu. Baka may magsabi, ako ang administrator ng church. Matakot ka. Hindi pastor. Basahin natin. 1, 2, 3. Keep. Okay. Keep watch. Sino kausap dito? Keep watch over yourself and all the flock. Yung mga pastor, which the Holy Spirit has made you overseer. Made you overseer. Hindi pastor. Kundi ang Holy Spirit lang ang nagbigay. Keep watch over yourself and all the flock which the Holy Spirit has made you overseer. Sino daw nagbigay ng right? Sino nagbigay? Holy Spirit. Holy Spirit. Without the Holy Spirit, you can do nothing. Tatayo ka rito, walang Holy Spirit. Hindi mo kaya. Ano yung performance? Paano ka mag-interpret ng Word of God? Wala kang knowledge and wisdom galing sa Holy Spirit. Holy Spirit lang ang administrator ng church. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, wait for the Holy Spirit. Alam niyo ba bakit nagkaroon ng church sa buong mundo? Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Amen. Kaya tayo nakaupo diyan dahil sa Holy Spirit. Basahin natin ulit. Keep watch over yourself and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseer. Be shepherd of the church of God, which He bought with His own blood. Si Lord Jesus Christ. Binayaran ng kanyang banal na dugo. Kaya na tayo ang BCC, Blessed Christian Church, dahil sa power ng Banal na Espiritu. Nakapal natin sila. Dahil sa power ng Banal na Espiritu.
Sino ang pwedeng mag-open ng puso ng tao? Banal na Espiritu lang. Walang iba. Siya lang ang pwedeng mag-convict ng puso ng tao, ang banal na Espiritu. Hindi kakaya ng tao na baguhin ka. Yung Holy Spirit, siya yung magkukonvict. Yun yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Next slide. Genesis 1:27. Okay. Hindi po yan. Wala po Genesis. Prior to the day of Pentecost. Basahin natin. Prior. Okay. Para may konti lang tayong history background, bakit nagkaroon ng Christian church sa buong mundo? Bakit nagkaroon ng Christian church sa buong mundo? Prior to the day of Pentecost. Pag sinabi ng Pentecost, ito yung festival na kung saan yung festival na to ay sineselebrate. Yung sinabing Passover, yung pagliligtas. Yung liligtas, yung walang bahid ng dugo. Dumaan yung angel of death, lahat doon patay. Patay lahat doon. Yung Passover na tinatawag, yung may blood, lalampasan nyo ng spirit of death. Lahat ng mga panganay mamatay. Yun yung celebration ng festival na to. At yung festival na to, sabi diyan, when the day of Pentecost come to the church started. Naalala niyo sa Book of Acts, yung Holy Spirit, sabi doon, yung speaking of tongues, nakabasa niyo, Acts chapter 2. At sabi ng Panginoon, wait for the Holy Spirit. Huwag kayong aalis. Wait for the Holy Spirit. Yung Holy Spirit, siya yung magbibigay ng boldness para meron kang tapang na ipahayag ang mabuting balita. Kasi kung sa sarili mo lang, hindi mo kayang mag-preach ng gospel. Sa sarili mo lang, hindi mo kayang humayo sa pamamagitan mo. Kailangan mo ng Holy Spirit para bigyan ka ng boldness na ma-preach mo yung Word of God. Yun yung gawa ng Holy Spirit. Ngayon, ang sinasabi daw, when the day of Pentecost had come, the church started. Nagsimula ang church na ang banal na Espiritu ay dumating galing sa langit. Ipinangako to ng Panginoong Hesus pag-akyat niya, sabi niya, hintayin niyo yung banal na Espiritu. At sila ay naging witness sa Samaria, Judea, and sa buong mundo. Nakarating sa Pilipinas. Kaya tayo ngayon nakaupo. Dahil yung Holy Spirit, siya yung nag-empower sa mga disciple. Pentecost means 58 and refers to the Feast of Faith, which was celebrated 50 days after Passover. Yan. Yung Holy Spirit, yung celebration nila dumating. Yung Holy Spirit in-empower lahat ng mga believers. At yung mga believers ay humayaw, naging mag-testimony sila sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para makamulan sila. Amen. Ngayon, alam na natin, bakit nag-start ang church sa pamamagitan ng banal na Espiritu? Hindi sa pamamagitan ng pastor o sa tao, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kasi kung wala yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi po matatatag ang church. Hindi matatatag ang church. Hindi matatatag. Siguro meron natatatag, pero hindi iyon gawain ng banal na Espiritu. Amen? Next slide po. There could be no church. Sabihin natin, there walang matatatag na church kung wala yung banal na Espiritu. Jesus said, basahin natin, Jesus said, Matthew 16:18, And I tell you that you are Peter, and this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will build my church. Sabi ng Panginoon Jesus. Sino ngayon ang church? Tanong natin, sino ngayon ang church? Tayo.
hindi building, ha? Baka akala nyo, building in church. Ang church is not a building. Do you know that you are a temple of God? Do you know that you are a temple of God? The Spirit is in you. Tayo ang church. Church means composed of believers. Church composed of believers. At yung Holy Spirit ay nasa atin. Kaya sinasabi that do you know that you are a temple of God? I tell you that you are Peter and this rock I will build my church and the gates of Hades will not overcome you. Yung kamatayan ay hindi kayang, yung kapangyarihan ng Hades hindi kayang patayin ng alin, yung church. Bakit? May everlasting life tayo eh. Amen? May everlasting life tayo. Yung church, yung sinasabing upon this rock, yung rock na tinutukoy rito is Jesus Christ, the foundation. Jesus is the strong foundation. Yung Petras means small stone. Small stone, but yung rock na tinutukoy rito, Jesus Christ, the strong foundation. Kung si Jesus ay nasa iyo, yung Hades, walang kapangyarihan sa iyo. Kaya pag sinabi, sino ngayon ang church? Kasang kamay, sino ang church? Tayo ang church. Amen. Alam na natin ngayon kung sino ang church. Lahat ng believers sa church. Ayan, sabi po na, Jesus pointed as a rock to himself. Si Jesus po yun. Kaya sinabi, and I tell you that you are Peter on this rock, I will build my church. Kasi yung strong foundation is Jesus Christ. Kaya walang kapangyarihan yung Hades sa ating Panginoon. He is already defeated 2,000 years ago. Kaya yung Christianity, pag inaral niyo yung history, gustong parayin ang mga Christianity. Pinapatay ko ang Christian. Pag binasa niyo yung history, pinapatay. Pero pinapatay nila lumalaganap. Habang pinapatay nila ang Christianity, lalong lumalaganap. Kasi yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay nasa mga mananampalataya. Amen? Kaya nagpapatuloy kasi yun yung mission. Okay po, next slide po. Next slide. 1 Corinthians 3:11, basahin natin. For no one okay. Maganda to. Malilinawan tayo ngayon dito. For no one can lay any foundation other than the already laid. Ano ibig sabihin? Tagalogin natin. For no one can lay any foundation other than the one already laid. Walang pwedeng magtayo ng foundation na already na meron ng foundation. Sino daw yung original? Para sinasabi rito, sino? Lord Jesus Christ, siya yung foundation. At ang sabi rito, which is Jesus Christ? Yung foundation na yun. At ang sinasabi, Jesus said, I will build my church. Hindi pwedeng magtayo kahit sino ng any foundation dahil hindi pwede. Dahil si Lord Jesus Christ yung foundation. Tuloy natin. Tuloy po natin, verse. 1 Corinthians 3:13, basahin natin. If himay-himay natin. Pinabasa ko ito medyo. If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stone, wood, hay, straw, their works will be shown, for that is because the day bring it to light, it will be revealed with fire. It will be revealed with fire. Kung ang foundation mo ay gold, silver, ano man yan, ano daw yan? Gold, silver, costly stone, wood, hay, straw, their work will be shown, for what is because the day will bring into light, it will be revealed with fire. Susunugin.
Pag ang foundation mo ay God lahat, kung kanino ka nagdedepende sa foundation na sarili mo, susunugin yun. Susunugin yun. Kung totoo. At walang matitira kung ang foundation mo ay gold, silver, o anumang klase na meron kang foundation, susunugin to. At i-reveal, ang sabi nito, reveal with fire, and the fire will test the quality of each person's work. Ngayon, pag in-analyze natin yan, pag ang foundation mo ay hindi si Lord Jesus Christ, sorry for this word, useless lahat ang pinagagawa mo. O useless ang pinagagawa natin. Pag hindi si Lord Jesus Christ ang foundation mo o foundation natin. 1 Corinthians 3:13, matindi po ito. For fire will test the quality of each person work. Pag hindi si Lord Jesus Christ ang foundation, useless lahat. Maging ito ay gold, silver, o anumang pinaka-precious na meron ang tao, pag hindi si Lord ang strong foundation, useless. Pinakikita rito, pag binasa ulit natin, balik ulit mo natin sa slide. For no one can lay any foundation of other than the one already laid. Yung church, ulitin ko, sino ang foundation ng church? Si Lord Jesus Christ. Hindi tao, hindi pastor. At pag binasa natin, balik natin ulit. If anyone build on this foundation, hindi ka na pwedeng magtayo ng iba pang foundation dahil si Lord ang foundation. Balak pa natin sila. At kung si Lord ang foundation, may kaya bang sumira ng foundation? Wala. Sino ang church kayo? Building o tao? Balak pa natin sila. Amen. Next slide po. Conclusion tayo, mga kapatid. Usahin natin conclusion. Don't you know? Usahin 1, 2, 3. Corinthians 3:16, 17. Don't you know that yourself, sabihin mo, don't you know that yourself, sabihin mo sa katabi mo, are God's temple. Tayo ang templo. Tayo ang church. Tayo. At yung Holy Spirit ay nasa atin. If anyone destroy God's temple, if anyone destroy God's temple, ano sabi? God will destroy that person. Ang sino mang sumira ng templo, sino ang sisira? God will destroy that person. Sinabi ito ng salita ng Diyos. Bakit? For God's temple is sacred. Ano daw ang God's temple? Sagrado. Yung sarili natin, God's temple. Sagrado ito. Yung Holy Spirit ngayon, malalaman natin, yung Holy Spirit, inaaral natin yung Holy Spirit. Holy. Holy siya, kaya nga, Holy Spirit. At ang sinasabi rito, sacred, and you together are that temple. Ikaw mismo. Tayo mismo. Na yung Holy Spirit at together that temple. Palakpakan natin sila. Yung Holy Spirit, mga kapatid, ay nasa atin, iniwan ni Lord Jesus Christ. Nananahan sa atin. Yung banal na Espiritu, siya yung counselor, siya yung teacher, siya yung lawyer and advocator. Dapat kilala natin yung Holy Spirit. Pag nakakagawa tayo ng kasalanan, siya yung nagkukumbik sa atin. At pag tayo nananalangin, siya rin ang tumutulong sa atin.
at pinaalalahanan tayo na siya ang author ng Scripture, siya ang administrator ng church, at tayo mga believers, tayo ay temple ng Diyos at pinalalahanan ng Banal na Espiritu. Ngayon, alam na natin. Nasaan ang Holy Spirit ngayon? Nasa atin. At yung Holy Spirit, siya yung nag-guide sa atin para hindi tayo mawala. Siya yung nagbibigay ng guide para malaman natin yung path. Siya yung nagbibigay sa atin ng truth, ng freedom, ng peace. Yung Holy Spirit, siya yung iniwan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Bilang response tayo ay umawit sa Panginoon. Praise God. Paano po ba ang lahat ito? Naniniwala po ba kayo dito si Lord? Amen? Kung dito si Lord, paano tayo mag-praise? Diba? All glory and praise to God. So let's praise Him with all our might, with all our strength. From heaven you came on, tell us
napagganang, Panginoon, yung reverence, Panginoon. Lord, dahil Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Lord, Ikaw ang Diyos na banal, Lord. Yung aming pagsamba, Lord, maging katanggap-tanggap, Lord. Lord, hindi po kami karapat-dapat, Lord, dahil sa biyaya mo lang, Lord. Sinabi mo, Panginoon, yung Holy Spirit is the author and the administrator of this church, Lord. We acknowledge, Lord God, na kaya may church dahil sa iyo, Lord, hindi sa amin, Lord. Only by grace, Lord, kung bakit kami narito. At we thank you sa privilege, Lord, na masamba ka namin, Lord, mapaglingkuran ka namin, Lord. We thank you, Lord. At sinabi mo doon, Lord, no other foundation kundi Ikaw lang, Panginoon Jesus, Lord. At ang sinabi mo, I will build my church upon this rock. Yung Hades walang kapangyarihan, Lord. Sapagkat kayo ang Diyos. At sa sinabi mo, every knee shall bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, Lord. Lord, narito kami, Panginoon, upang sumamba. Ikaw lang ang tinatanghal namin. Kayo lang ang bida rito, Lord, sa Blessed Christian Church, Lord. At lahat ng tao ay yuyuko sa iyo, Panginoon, na magsasabing Ikaw ang Diyos, Lord. At sinabi mo, do you know that your body is temple of God? Thank you, Lord God, na kami pala yung tinubos mo, Lord. Kami yung church. Kami ito, Panginoon. Narito ko sa puso namin, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Ibinigay mo yung Holy Spirit upang mag-guide, mag-comfort. We thank you, Panginoon. Holy Spirit, we thank you, Panginoon. At kaya namin pagtagumpayan lahat sa pamamagitan ng tulong mo, Lord. At marapat lang, Lord, mula ngayon, Lord, lalo pa kami maglilingkod, Panginoon. Sige po, taas natin yung ating mga kamay. Yes, Father God, nakita mo yung mga kamay na ito, Panginoon. Walang ibang sasambahin kundi Ikaw, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayon, Lord God, igawad mo ang masaganang pagpapala. Tanggapin niyo ang masaganang pagpapala na bumula sa ating Diyos Ama na lumikha ng langit at lupa. Ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoon Jesus. Ang pakikipisan ng Banal na Espiritu upang hindi tayo magkasala. Sa Kanya mataas na parangal, sa Kanya mataas na pagsamba. Amen and amen.